Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you. Serbisyong OFW. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa programang Serbisyong OFW over 702 DCAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, pansamantalang humahalili para sa ating mga regular host na sina Pastor Joe Biasong at Pastor Harold Cruz. Samantala si Pastor Kaloy Cao, siya naman po ang tutugon sa ating mga katanungan, yung mga nilatagot sa atin ng ating mga overseas Filipino worker na mga concern. Iyan po ay bibigyang tugon sa ating Umayos Ka segment. Samantala, tayo rin ay nasabayang napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela. Ganon din po sa 1233 DYBS Bacolod. At tayo naman ay bumabati sa ating mga kaagapay na nanonood na ngayon, si Miss Julie Padilla, Benji Lumilan, Feli Bautista, Shirley Polo, Lorna Gutierrez, Irish Kunanan, Rona, Ranica Aliwalas, Digna Bayot, kay Elmzo Sinlao, Romulo Belmonte, Nef Danga, Echi Diamante, Nora Cancela, Nora Cabantog, Cynthia Valencia, Rosalinda de Guzman, Kuya Daniel de los Santos, Kuya Noel Cola, dyan po sa USA, kumusta po? At ganoon din kina Kuya Sip, Ate Yuge Bergonia, Ate Carmen Ramos, John Amaro, Leticia Publico, magandang araw po sa inyo. Ganun din sa Damian family, Tatay Rino, Nanay Julie, Ate Karen, Ate Letty, Ate Mayan, Ate Mimi, and Ate... Ayun, sabi ko na yata lahat. Karen, Mimi, Letty, and Ate Mayan. Ayan. And magandang araw din kay Ate Feli Bautista, ganun din kina Doktora Melody, at Kuya Darwin Bahado. At ito nga po ang serbisyong OFW, nagbibigay serbisyo para po sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang panig ng daigdig at nangangailangan po ng assistance. At syempre, tayo naman po ay parang sumusuporta din sa pag-ayuda po ng pamahalaan. And si Pastor Joe Biasong and Pastor Kaloy Cao, sila po yung laging on the ground to help our kababayan. At samantala, narito po ang ating mga balitaan. OFW Balita. Humihingi ng tulong sa Philippine Embassy sa United Arab Emirates ang mga OFW na nawalan ng tirahan. Ito po ay matapos ang pagsabog o insidente na pagsabog sa Abu Dhabi. At ayon kay Precious Gem Batari, isang senior administrator ng group of companies sa Abu Dhabi, marami mga pamilyang Pilipino ang nakatira sa gusaling apektado at ganon din yung kanilang unit na nasa 7th floor. Anya, malakas ang impact ng pagsabog sa kainan na nasa unang palapag ng gusali. At dahil kahit sila ay nasa 7th floor, ay nawasak ang kanilang main door. So talagang malakas po ang impact. At posibleng hindi na rin bumalik ang mga residente sa gusali dahil bawal itong lapitan at mismong pundasyon ang napuruhan. So nangangailangan po sila ng matitirhan na temporarily or kapagbibigay ng ayuda sa kanila. Siyempre, mahirap naman mawala ng tahanan, lalo na't nasa ibang lugar pa. So ito po ay hinihingin po ng tulong ng ating mga kaagapay dyan po sa United Arab Emirates. And also, panalangin din po natin ang kanilang mga kalalagayan, lalo na yung pamilya ng dalawang katao na nasawi. At yan naman po ay inaayos na rin ng Philippine Overseas Labor Office o POLO ang pag-uwi sa dalawang labi ng mga OFW na nasawi mula po sa pagsabog na naganap nito lamang Lunes, Agosto 31. At ang habang ang limang Pilipino naman na sugatan ay patuloy po na nagpapagaling sa ospital. Ayon kay Secretary Bello, sasagutin ng Overseas Workers Welfare Administration ang bayarin sa ospital ng mga nasugatan. Ang dalawang nasawi po ay
tatanggap ng bereavement benefit na 100,000 pesos at 20,000 pesos naman na burial benefit. At bukod pa ito sa kanilang insurance coverage kung sakaling legal ang kanilang pagtungo sa bansa na aabot sa $15,000 kada OFW. So ito po yung lagi natin sinasabi, dapat inaasikaso po yung insurance. At sa pagbabalik ng serbisyong OFW, makakasama na po natin si Pastor Kaloy-Cao na siya namang tutugon sa inyong mga katanungan. Serbisyong OFW. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong OFW. Umayos kayo! Mga batas at atas kaugnay sa pagiging OFW. Umayos kayo! Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-panood at mga taga-pakinig. At kapag sinabi natin yan, ang ibig sabihin ng naaabot po natin ay ang buong mundo, ang buong daigdig po, sapagkat 222 po ang mga bansa at mga territories na kung saan ay may presensya ang ating mga OFWs at mga overseas Filipinos. Kaya nga lamang, dahil po sa COVID-19 pandemic, ay marami sa kanilang napauwi. Pero siyempre binabati pa rin natin sila at ang ating ding mga taga-subaybay dito naman po sa buong kapuluan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At lalong napapamahal ang ating bansa sa ating mga puso kapag binabanggit natin ang sarap bigkasin, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po, 7,641 ang mga isla, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga siyudad, mga lungsod, 42,044 na mga barangays na kung saan po ay talaga namang nakakalat ang ating mga taga-subaybay. Pero sana naman, by God's surpassing grace, hindi kumakalat ang COVID-19 pandemic sa kanila. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cao Jr., ang inyong Kuya Kaloy, sa ating palatuntunang serbisyong OFW. Kasama rin naman po ako, Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw, Pastor ni. Good morning. Napakaganda po ng lagi ninyong intro. Dapat po pinapakabisado natin yan sa lahat ng mga OFW Yun nga, tama. Kasi napansin ko, kapag binabanggit mo yun, nagkakaroon ka ng larawan ng ating bansa, at lalong napapamahal sa atin, ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ang sarap pakinggan at parang nagiging mas personal nga yung pagbate, biro mo. Correct. Para barangay, isla-isla ay binabati natin. Yes. At saka yun nga, kuminsan kasi ang ating mga kababayan, lalo ng mga bata ngayon, kabisado nila ang geography ng ibang bansa, pero pagdating sa ating sariling bansa, kinakailangan. Kabisado natin ang ating geography ng Pilipinas. Geography, oo. Tama yan. Maraming guilty sa geography. Marami tayong mga kababayan nakalabas na ng bansa, di ba nakaikot sa Pilipinas? Oo. Kailangan. Siyempre, mauna muna rito. Charity begins at home, sabi nga. Oo. Bago tayo rumatsyada sa mga katanungan, Pastor ni, may mga babatiin ka po, yung mga regular po dito ng mga binabati. Yes. Naku, tuwan-tuwa sila pagka nababati sila. Kasi tayo ang kanilang orasan alam nila pagka ang programa ito, ganitong orasyon. Kapag servisyo OFW, ganitong orasyon. Bagamat ngayon, hindi ganun ka-strict dahil medyo fluid ang ating programming.
Opo. Sandali lang naman yan. Binabati po natin ang buong pamilya at sambahayan ng mga Mongkal sa Angeles City. Sa panguna po siyempre ng sambahayan na yan ni Engineer Chito Mongkal at saka ni Sister Irene Madlang Bayan Mongkal at ang lahat ng kanilang mga anak. Yeah. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kaagapay na naka-tune in na. Pastor Ni, itong linggo na ito talagang medyo challenging. Actually, itong buwan, hindi pala, yung August ay Lebanon ang naging isa sa mga headline natin para sa mga OFW. Ito naman ngayong linggo ay ang Abu Dhabi na kung saan, Pastor Ni, mayroong gas explosion nito lamang Lunes. August nga talaga, pumasok pa pala sa August yung pagsubok na ito na another explosion sa another country. So, ito na naman, kumbaga, nakafocus na naman ang DFA sa panibagong bansa na tutulungan. At ito nga po yung Abu Dhabi. And as of today, 2 po yung confirmed na mga nasawi na mga Pilipino. Again naman na inaasikaso na rin again ng DOLE at ng POLO para yung repatriation, tuwang din ng OWA ng mga labi. Tama yan, oo. Pero sa kabilang banda naman, meron din mga magagandang balita. Ma'am John, At siyempre ito may magandang implications din ito sa ating mga OFWs. Sa buwan din naman ng Agosto, nangyari yung yung peace agreement between Israel and the United Arab Emirates. We can imagine ito'y pasimula ng isang this is a new era of the regime of peace in the Middle East. Hopefully by God's surpassing grace, kasi nagkasundo ang Israel at saka United Arab Emirates, malamang yung ibang mga Arab countries pumasok na rin sa peace agreement with Israel at pwede magkaroon ng talagang relative peace sa gawing Middle East because of this. At ang makikinabang dyan, primarily, siyempre, ang ating mga OFWs. Lalo kapag nag-normalize na ang situation. At meron pang magandang balita, Ma'am Jo, month din ng August, tumaas na naman ang ating foreign exchange remittances. Wow! Na padala sa ating bansa ng ating mga OFWs and overseas Filipinos. 7.6%. Imagine ang itinaas comparatively yung August 2019 remittances kung ikukumpara sa August 2020 sa panahon ng pandemic. Yung remittances ng ating mga kababayan umabot ng 2.7 billion US dollars, umakyat, lumundag pataas ng 7.6%. Kung kukumpara natin doon sa June naman, lumundag din pataas, 7.7% naman, 2.4 billion US dollars, noong June 2020 naman yan. Ito mga developments ito na hindi ito inaasahan, Ma'am Jo, ang forecast, bababa ang, of course, bumaba ng ilang buwan, pero ngayon ay nakita natin, mukhang pasimula na ito ng mga magandang developments. And ang nakakatuwa na tumataas po yung remittances sa kabila po ng pandemya. Hindi natin ma-imagine na nangyayari pero ang provision nga po ng Lord ay nagpapatuloy. And yan po ay isa sa mga magagandang indikasyon. At isa pa rin po sa good news, Pastor Ni, ito nga OWA East. Yung East Project, Educational Assistance Through Scholarship in Emergencies. Kasi 400 million pesos po yung tinakda ng OWA na budget para sa mga affected na overseas Filipino worker at para makapagpatuloy nga ng pag-aaral yung kanilang mga anak. Oo, anong maganda, Ma'am Jo? Sa collegiate level yan. Opo. Sa collegiate level yan, tertiary level. At mismo ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nag-utos niyan. At ang laki ng halaga. Ma'am Jo, 30,000 pesos every year para sa ating mga anak ng ating mga
kababayan, ano? Mhm. Hanggang matapos sila na Ang nakalagay po sa website ng OWA, Pastor niya, 10,000 for 4 years, every year. Oo, pero yung nabasa ko, ha, I just checked that. Well, we can reconcile the figures. Okay. Sige po, i-double check na. Oo. Pero ang nabasa ko 30,000 eh. 30,000 per year, ano? Okay, magandang balita yan kung 30,000. Oo. Sige, i-check natin. Pero whether 10,000 or 30,000, napakaganda niyan para sa mga anak ng ating mga kababayang OFWs. At ang maganda, sa collegiate level ito. Opo. Pastor, sa mismong website po ng owa.gov.ph, 10,000 po per annum for maximum. Okay, sige. Baka naman mas accurate yan kasi yung aking source, kasi ako nag-Google News ako eh. Google News, ano? Baka dinagdagan nila, Pastor. O baka naman, minsan kasi mga reporter siguro in their overexcitement, ang nasa Google, yun nga, sabi ko, laki nito, sabi ko ganyan. Kaya sabi ko, gigil na ako na makapag-broadcast tayo para maipamalita. Pero kung sakali man, that is an accurate report sa Google News. At kung sakali man 10,000 pesos ang halaga, maganda yan. At lalo na, sa collegiate level. Ito mga qualified, yung ating mga kababayan na apektado, halimbawa sa country of destination, sa host country nila, na hindi pa umuwi, nakikipagsapalaran doon, qualified yun. Yung mga na-repatriate, qualified din. At saka yung mga nasawi. Qualified din yung kanilang mga anak. At napakagandang programa nito. Opo. Yan po. At ang requirement po, syempre, yung valid passport. Kung na-repatriate po, valid ticket or boarding pass na ang stamp ay February 1, 2020 onwards. And of course, dapat merong proof of OWA membership. Yan po lagi nating idinidiin. And kung beneficiary nga po, so proof of relationship sa OFW, kung anak, birth certificate. And kung sibling naman, birth certificate nila magkapatid and certificate grade ng dependent. So walang, kagaya po ng scholarship ng OWA, walang grade, limit or requirement, basta passing. Yan, oo. At mukhang yung information ko sana tama, na pwede sa state colleges and universities, pwede rin sa private colleges and universities. Opo, wala namang in-indicate kung private or public. Basta ang kasi ayuda talaga yan. Kailangan talaga ng tulong eh. Kaya public, kaya private. Kung lalo na kung nawala ng trabaho, Pastor, syempre yun. Yeah. O nasawi yung OFW. Isa pa po yun kung nasawi. At eto po, Pastor, marami po tayong mga meron pa isang magandang balita. Sige po. Balita pa tayo. Ay naku, gusto ko yan. Maraming good news. Yes, for the glory of the Lord. At siya naman may kagagawa ng lahat ng ito, ang ating Panginoon Diyos. Na makapangyarihan sa lahat. Talagang ginagalingan ni Lord, Yes, nasa buwan ng August din ito. Naganap, Aba, sa kabubuliglig natin, sa Tagalog, sa kakakalampag. Nararamdaman ko yung excitement, Pastor ni. Yes. Diyan sa Qatar, sa Qatar, At saka sama-sama na yan eh. Yung siyempre merong international human rights organizations, at saka siyempre yung ating pamahalaan din na mismo, kasi ang laki ng ating mga kababayan natin dyan, sa Qatar, Aba, naglabas ang Ministry of Labor ng Qatar ng announcement na talagang itinakda na nila, i-fix na nila officially ang minimum wage na para sa mga migrant workers kasama na mga OFWs natin. Wow. At yes, ang halaga ay $274 US dollars, equivalent to 1,000 Qatari riyals,
Okay, ang unang sabi ko ba, nung nabasa ko ba, sabi ko, kulang pa rin ito kasi sa mga household service workers natin, right away, $400 kagad dyan, minimum, ano? Pala, may karagdagan yan, ano? Merong dagdag na $137 ano? Na katumbas ng 500 Qatari riyal, ano? At merong for accommodation yun, ano? For accommodation. At sa pagkain naman, merong food allowance na $82.2. Ang katumbas niya ay 300 Qatari riyals, ano? Kaya pala, kung susumahin mo yan, lagpas pa naman doon sa $400 ano? $493.2 At yan ngayon ang minimum wage na in-announce ng Qatari Ministry of Labor, no? At ito pa ang isang napakaganda, Ma'am Jo, no? Inalis na nila, they abolished already yung no objection certificate. Kasi nung araw, bago ka, OFW, gusto lumipat sa ibang employer, nakatali sila. Ang tawag doon, kafala system. K-A-F-A-L-A. Yung kafala system ng Qatari government nung kapanahon yon, ang katumbas niya yung no objection certificate, NOC. Naku, talaga naman. Ang ating mga kababayan galit na galit dyan sa NOC na yan, ano? Kumbaga nakatali sila. Nakatali, ano? Hindi ka pwede lumipat. Alimba, ayaw muna. Hindi maganda ang trato sa'yo. Lilipat ka sa ibang employer. Aba, habang hindi ka binibigyan ng no objection certificate, NOC, under their kafala system, hindi ka makakaalis. Tama yung word mo, Ma'am Jo. Nakatali ka. Tinanggal na nila yan. Yan ang isang magandang balita sa ating mga kababayan. Pastor Ani, may tanong ako dun sa good news, yung nag-regulate na po ng salary. Paano po yung mga existing na ang salary ay hindi po sumampa doon sa standard na ngayon? Tataas po ba sila? Oh yes, from the effectivity of the new law, kinakailangan i-adjust yan. Aba, mabuting balita talaga. Hindi naman sa sarili nating bansa, kapag merong minimum wage na bago, merong bagong wage order, kinakailangan mag-comply. At kapag nagkaroon na ng implementing rules and regulations, from the effectivity of the new wage order, kinakailangan magkaroon na ng compliance. Iniisip ko kasi doon, Pastor Ni, di ba nakakontrata sila? Kasama kasi doon sa kontrata yung wage. Correct. So, it will i-adjust even yung contract. Okay, so talagang kailangan. Kapag hindi in-adjust yan voluntarily ng employer, pwedeng i-demand ang ating OFW. Siyempre, diyan ngayon makikita ang yung participation ng Philippine Overseas Labor Office, ano? Kailangan makipag-ugnayan yung Philippine Overseas Labor Office. Sila ang tututok ngayon dyan kung paano ma-implement for the benefit of our OFWs, yung bagong wage order na yan ng Qatari government. Okay. Ito po ay sa Qatari government. So, yes, sa Qatari yan. Sa Qatari. Ay good news. Wala na, Ma'am Jo, ulitin natin. Wala na po yung kafala system. At napakaganda po dyan. Hindi na nakatali yung ating mga OFWs sa kanilang mga foreign employers na kung hindi maganda ang trato sa kanila. Yan, good news po. At ito naman, Pastor Ni, ready ka na ba sa mga tanong? Yes. Okay. Yung hindi maganda, papalitan natin ng good news. Sige po. Tungkol po sa scholarship, dalawang katanungan po ito. Una, qualified ba ang niece or nephew ko para sa scholarship? Kasi wala na silang parents at ako ang nagsusupport sa kanila since birth. Problema ko, hindi na po na-renew ang work permit ko. So dalawang tanong po ito. Pwede po, paano po kung halimbawa dependent niya, ano yung pwede niyang gawin? Tapos pangalawang tanong ay hindi naman na-renew yung kanyang work permit.
Well, siyempre, right away, ang sagot natin dyan, strictly speaking, batay doon sa binasa mo kanina, Ma'am Jo, no? Mukhang hindi pasok kapag nephew or niece kasi nakalagay sa guidelines anak lang ng ating OFW. Ngayon, saka sibling po. Dyan, ha? Meron po yun sa IS naman, sibling. Pwede sa sibling. Sige, kung yan ang nakalagay sa guidelines. Doon po sa isa. Opo. Doon sa project IS. Well, kung yan nakalagay sa guidelines, yan ang iiral. Ano? Ngayon, kung gano'n naman na pati siblings entitled, I don't see any reason why nephews and nieces would not also be entitled. So baka pwedeng, ang tawag dyan, Ma'am Jo, no? liberal interpretation of the law. No? Pwede naman magkaroon ng liberal interpretation of the law. Merong strict interpretation of the law. Pero kapag naman it will favor our OFWs and those who are dependent on the OFW for their subsistence, and that would include their educational needs. I don't see any reason why it cannot be extended to the nephews and the nieces if it is available to the siblings. Pwede naman siguro. Kung hindi masyadong strict interpretation. Ano yung mga papel na kailangan yung asikasuhin? Well, yung mga nabasa mo kanina, siyempre, papakita yung mga birth certificate. Kasi pagka may birth certificate, makikita yung relationship yung kanilang relationship with each other, yung OFW, at saka yung beneficiary, halimbawa yung anak, o kaya kung sibling pala, title, napanggit mo kanina. Opo. Ngayon, ang tanong kasi dyan, kung yung pamangkin pwede, siguro kung hindi strict interpretation ang mangyayari, depending on the justifications that can be submitted, especially if it would appear that they are practically the dependents of the OFW. Pwede naman siguro under the liberal interpretation approach. Okay. So may mga papatunayan lang na papel like yung death certificate nung kapatid o nung magulang nung namatay tapos birth certificate nila. So may mga certification na legal ang kailangan. Yung pangalawang tanong, Pastor, hindi na renew yung kanyang work permit. Qualified naman di ba? Pagka, well, under the guidelines that you mentioned a while back, basta OWA member. Qualified naman dyan Qualified naman dyan halimbawa, nandun pa, nakikipagsapalaran, hindi umuwi rito, bagamat apektado yung trabaho, o yung napauwi na, repatriated na, qualified dyan, at saka yung nasawi, qualified din ang kanilang mga dependents. So, yun ang mga, kung, alam mo, nawala siya ng work permit, natigil siya ng pagkatrabaho, edi kasama siya dun sa nawala ng trabaho. Who would qualify under the guidelines? Okay. So, ayan po. Sana nalinawan po kayo. Ang pangalawang tanong, tungkol pa rin sa scholarship, ang anak ko binigyan ng ELAP, OWA Scholarship. Binibigyan po siya ng 5,000 every SEM. Last year pa po, hanggang ngayon, hindi pa po nabibigay ng OWA Kalamba. Enrolled na po siya ulit. Wala pa rin kaming natatanggap. Lagi natin sinasabi dyan, Ma'am Jo. Follow up, follow up, follow up. Ano pa? Tiyaga, tiyaga, tiyaga. At ang number one sa lahat, prayer, prayer, prayer. Ano po qualified naman. At tumanggap naman Tumanggap na. Ano lang po yan. Tiyagaan lang po yan. Unawain lang po natin. Sa panahon po ito kasi talaga namang our government officials and employees have their hands full. Like nga, unawain po natin. Kaya lang naman, on the other hand, Ma'am Jo, tinatawagan naman natin ang attention. We are calling the attention of our government officials and government employees whose mandate is to afford full protection and to promote the welfare of our OFWs and their dependents and their families. Umayos po kayo. Ayan na, umayos na kayo. Umayos po tayong lahat para po hindi na nagpapalo up ng kaya tagal-tagal. Umayos po tayong lahat. Ngayon, yung ating OFWs and families naman,
umayos din po kayo. Kung kailangan po ng tiyaga, magtiyaga din po kayo kasama sa pag-aayos po yan. Sayang naman yung meaning ng ELAP, Education and Livelihood Assistance Program. Kung natidelay. So, kailangan po umayos. Doon po sa ating panawagan po yan para sa OWA, Kalamba. Okay? Opo. Ito naman po, OFW po ako sa China. Inabutan ako ng expiration dito sa visa approval from Chinese Embassy para makabalik ng Beijing. At may process po muli ang bago kong visa. Pwede po ba yun? Una, prayer. Tsaga. Follow up. Ganun lang. Total, gabi na kayong nanggaling dun eh. Kumbaga, renewal na lamang po yan. Alam niyo naman ang gagawin na riyan. Kaya meron na kayong previous experience. Sanay na po kayo. You must operate based on your previous experience. Kasama po sa ating mga kasama sa ating capacity building yan. Meron na kayong karanasan, alam niyo na ang gagawin niyo sa susunod. Kung tiyagaan na naman po ang kinakailangan, yun po, dagdagan niyo yung katyagaan. And kagaya po ng lagi rin natin na-mention sa servisyong OFW, mas nagbibigay po sila ng room, lalo na yung mga expired visa. Kasi ngayon po panahon ng pandemic. So, yun po, tiyaga. Follow up, at prayer. Okay. Ito pa po, Pastor ni, pwede po ba kami makauwi ng Pilipinas? 1 and 4 months na kami dito sa Al Safi, sa isang restaurant, at hindi kami nakakatanggap ng sahod since March pa. At lahat na po ng Pinoy nagkakasakit dito, walang medical assistance, insurance, at card ang company. Sa tuwing umuulan, bumaba ang kwarto namin. Parang may isda po na inaalagaan dito. Paano daw po sila? Ayun. Ako kawawa naman yung palalagayan. Anong bansa daw sila? Middle East, Pastor, hindi po na-mention. Basta ang gawin nila, kung sila ay sa Jeddah po, sa Jeddah. Sa Jeddah. Well, pwede namang lahat online, mag-follow up po kayo. Bring this to the attention of our Philippine Overseas Labor Office, yung POLO, o yung konsulado na pinakamalapit po riyan, o yung ating embahada. Ipaalam niyo po yung kalagayan ninyo at kayo po itutulungan sa saklolohan po kayo sa panahon ito. Whether you are documented properly or you are not documented, kayo po itutulungan ng ating pamahalaan. Kasi ulitin natin, Ma'am Jo, kapag nasa ibang bansa ang ating mga kababayan, whether documented or undocumented, under the one country team approach, ang ganda niyan yung principle na yan. One country team approach, Ibig sabihin, nangunguna dyan ng DFA. Pagkatapos siyempre yung DOLE sa pamagitan ng Philippine Overseas Labor Office, yung mga ibang kaugnay ng mga sakay ng ating pamahalaan, Kasi meron tayong labor attaché, meron tayong trade attaché, merong police attaché, merong military attaché, sila sama-sama under the one country team approach, ang nangunguna dyan yung DFA. Whether documented or undocumented. So number one po dyan, ipagbigay, alam niyo po sa konsulado natin, online, sa ating embahada, online, Philippine Overseas Labor Office, online, Kapag hindi po umaksyon doon sa host country, dito nyo po ipaalam sa online naman Pwede nyo po ipaalam sa ating DFA dito sa magitan ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. At kayo po tutulungan niya, lalo na po ang kalagayan nyo, nahihirapan kayong ganyan. Tutulungan po kayo. Sabi po ni Yusek Sara Lu Ariola, sa panahong ito, lalong-lalo na, no Filipino will be left behind in any host country na nangangailangan ng tulong. So magpo-file po sila ng complaint, Pastor, laban sa agency ba nila? Yes. Una muna, ipagbigay alam muna. Para hindi naman complaint kaagad. Ibigay nyo muna po yung information, report po ninyo sa POLO, Philippine Overseas Labor Office, konsulado, embahada. O kaya sa bayan, ipaalam nyo po rito sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. At
Yun po, ma-action na po kayo dyan. Kapag hindi pa rin umaksyon, yun. Halimbawa, gumawa na ng hakbang yung polo. Wala pa rin. Hindi, yun po, magpa-file na po tayo ng complaint dyan. Pwede rin naman kung talaga po ang tingin ninyo, agrabyado kayo, pwedeng complaint na right away. At ang maganda naman, even before the pandemic, Ma'am Jo, no? Meron na tayong tinatawag na on-site complaint. Kapag sinabing on-site complaint, doon sa host country, i-complain mo na kagad doon sa polo, yung labor attaché natin, i-transmit yan, yung complaint na yan sa POEA dito sa Pilipinas. Nandun pa sa host country yung ating OFW, pwede nang aandar yung procedure para ma-address yung kanyang complaint. Okay. Ito po, question po sa AKAP, Pastor ni pakilinaw, kasi may makukuha daw po ba siya, dati siyang OFW, 2014 pa nakauwi. Hindi po kayo entitled sa AKAP. Hindi po kayo qualified sa AKAP. Ang ina-AKAP po sa under the DOLE AKAP program, yun po namang nawala ng trabaho sa kapanahonan ito ng COVID-19 pandemic. Ano? Pero kayo naman po, meron pa rin naman kayong maasahan sa ating pamahalaan. Kung dati na kayong umuwi for good, actually kahit hindi pa umuwi for good, pwede nang mag-apply ng, ito po yung under the reintegration program, reintegration fund. I just hope by this time meron pang natitira yan. Kasi yan ay 2 billion pesos yan. Inilaunch yan noong June 7, 2011. Kung makalimutan niya, natatak na sa isip ko yan, Ma'am Jo. Kasi ako administrator ng POEA noon. Nilaunch yan. Ako sana may budget pa dyan. Sana meron pa. Sana meron pa yan. At ang tawag po dyan ay reintegration fund. So, kinakailangan lang po gumawa kayo ng business plan. Tutulungan naman kayo ng ating pamahalaan na gumawa ng business plan sa pagitan ng Land Bank of the Philippines. Kaya lang, pinagmamasdan ko yung reaction, yung facial expression mo, Ma'am Jo, kasi naalala natin, di ba, merong isang humingi ng payo sa atin, nag-apply siya, may business plan na, dinisapprove ng Land Bank. Basta gano'n lang, dinisapprove. As in, dinisapprove. Diba, walang explain. Hindi natin alam kung bakit. Tapos, kung may kulang sa compliance, tulungan kung paano makaka-comply. At saka hindi naman siguro kailangan dyan yung absolute na 100% compliance. Substantial compliance pa lang, sabi natin. Dapat under the principle of substantial compliance in administrative law, kinakailangan po mabigyan ng pagkakataon yung substantial compliance. Ayun nga po sana yung hilin din natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Kung hindi naman kayo ma-reach o naiintindihan natin, slim yung manpower, pero meron man lang sanang step by step. Kagaya nga sa AKAP, kung hindi, ano yung pwedeng gawin ng isang OFW kung ang tagal-tagal na at wala pa. Other than yung magpa-follow up kasi mahirap naman naghihintay sa ere, Pastor Lee. Correct. Ang ganda nung nabanggit mo na yun, Ma'am Jo. Ang tawag yan, di ba, sa principle on management, proactive po kayo dapat. Opo, yun, proactive. Kung minsan hindi pa problema, uunahan nyo na para maagapan. Yun ang tinatawag ng proactive approach. Huwag po kayong reactive. Kapag po reactive lang, nagre-react lang kayo sa problema, yung ating mga nasa pamahalaan, umayos po kayo. Ang ibig sabihin ng pag-aayos, proactive po kayo. Tutulungan nyo yung ating kababayan. Yung ma-hurdle, malampasan yung mga probable obstacles, At inuunahan nyo na ng solution. Opo. Kasi tumitingin tayo sa website nga ng itong mga agency na kailangan natin, yung OWA, POLO, and ito pong DOLE. Sana meron man lang ganun, yung step-by-step instruction or hanggang dun sa last na option na yung maghintay. Yes. Dapat ganyan Dapat ganyan. Ang nangyayari tuloy, which we welcome naman, sa serbisyong OFW, ang nangyayari tuloy, parang extension ng OWA, si Pastor Joe Biasong,
At saka ang aming pong supervising producer, si Ma'am Jo Cabrera Alabastro. Ako, kabisado na po kayo ng mga guidelines. Ano po? Pwede na ako mag-OFW, Pastor. Pwede ka na maging labor attaché, Ma'am Jo. Wow! Ayan. At magandang puso, yun ang kailangan. May maayos na puso. Yeah. Natutuwa naman din tayo, Pastor, ni syempre na pagserbisyohan ang ating mga kaagapay, mga kababayan. Kaya nga hinihinga rin natin yung kanilang mga concern. Yes. Kaya nga tayo masaya eh. Siyempre hindi naman madali itong trabaho natin ito, Ma'am Jo. No? Pati sumasagot tayo, sumasalunga tayo ng mga problema, challenges na napapasa sa atin. Ano? Tayo naman ay natutuwa tayo habang tayo nakakatulong. Bagamat hindi madali ang ganitong klase ng trabaho. Hindi madali yung nag-extend ka ng tulong. Ano? Pero nasa atin ang kagalakan na galing sa Panginoon. At dahil dyan, Pastor Ni, syempre kaakibat po ng programang Serbisyong OFW, nilalakitan natin yan ng panalangin. Yan po yung unique sa programang ito at the end of the program. At dahil dyan, Pastor Ni, tayo po ay dumulog sa ating manalangin. Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katotohanan na sa lahat ng sayo ay nananampalataya at tumanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos na nagkatawang tao, aming tagapagligtas. Kami po ay binigyan mo ng karapatan, maging ng kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos. Panginoon, sa kapanahunan pong ito, ay yan po ngayon ay maliwanag na maliwanag, Panginoon. Napakarami po mga tao ang kitang-kita nila, Panginoon. Kitang-kita namin, Panginoon. Kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo lamang ang may hawak ng buhay ng lahat ng tao, ng kadalagayan ng buong planetang Earth, Panginoon, at maging ang buong universe na maging ng buong creation, Panginoon. At ang ituro mo po, Panginoon, matutuhan lahat ng mga tao, 7.6 billion, mula sa mga batang paslit hanggang sa mga elderly. Matutuhan po na ikaw ang sampalatayanan, ikaw ang lapitan sa mga panahon ito. At matuto kami, Panginoon, na manalangin at manalangin ng walang humpay. Matuto kami na ipanalangin ang iba, Panginoon. At meron ka pong pangako patungkol po dyan, Panginoon, at amin pong kiniklaim. We claim the fullest measure of this promise, O God, as we pray for one another, as we pray for the whole mankind even now, as we pray for our OFWs and their respective entire families and households, O God. 2 Corinthians chapter 9, verses 14 and 15. When they pray for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given to you. Thanks be to God for His indescribable gift. Panginoon, ito po ang aming dalangin para sa isa't isa, lalo na, Panginoon, sa aming kapwa at pangunahin, Panginoon, ang mga OFWs and their families at ang aming pamahalaan, Panginoon. Tinataas namin sa iyo alinsunod sa iyong atas at utos sa amin, Panginoon. Romans chapter 13 at sa 1 Timothy chapter 2, Panginoon, na aming itaas sa inyo sa panalangin ng mga namiminuno sa aming bayan, maging sa aming mga churches, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, ang lahat ng bumubuo ng aming pamahalaan. Lalo na mga embahada, konsulado, mga Philippine Overseas Labor Offices ng Panginoon. At maging ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo, the church itself, O God, we lift them up unto you, O God, the leaders of our church, especially at such a time as this, O God. And Panginoon, amin pong dinideclare and we claim, COVID-19 pandemic is already over and out. In Jesus' name, amen. And amen, and amen. Amen. Thank you po, Pastor Ni. At dito na po nagtatapos ang ating serbisyong OFW. Thank you po sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site, sa ating engineering team. Thank you rin kina JB Tabua, Reggie Villena, at Benjo Morano. Sa ngalan ni na Pastor Harold Cruz, Pastor Joe Biasong, ako si Jo Cabrera Alabastro. At binabati ko rin po, magsugid natin nagkasubaybay, ang mag-asawa pong retired colonel and pilot, Kuya Ambrose De Leon,
at Ate Olive De Leon. Happy and blessed listening sa inyo from McKinley Hills sa Makati. At si Pastor Joseph Blasco and his wife and their whole household dito naman po sa Taytay. Ito po naman ang inyong kaagapay, Pastor ni Carlos Kuya Caloycao Jr. na nagsasabing, pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre po kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Ako po si Pastor Malu Abendan. 2 thumbs up sa ating mga OFW. Pagpalain kayo ng Diyos. Serbisyong OFW.